Ito ang kwento at buhay ni Benigno Aquino Jr. Si Benigno Ninoy Aquino Jr., 1932 hanggang 1983, ay isang kilalang Pilipinong politiko at pangunahing lider ng oposisyon laban sa rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang kanyang buhay ay nailarawan ng mabilis na pag-angat sa politika, mahabang pagkakabilanggo sa ilalim ng batas militar, at isang pagpaslang na nagsilbing mitya ng isang rebolusyon. Maagang buhay at karera. Pinagmulan, ipinanganak noong November 27, 1932, sa Tarlac, sa isang mayaman at makapangyarihang pamilyang politikal. Pinakabata sa marami, kilala bilang Young Man in a Hurry, nagtala siya ng maraming record. 17 taong gulang, pinakabatang war correspondent, nagulat sa Korean War para sa Manila Times. 22 taong gulang, pinakabatang alkalde ng Concepcion, Tarlac. 27 taong gulang, pinakabatang bise-gobernador ng Tarlac. 29 na taong gulang, pinakabatang gobernador ng Tarlac. 34 na taong gulang, pinakabatang nahalal na senador sa kasaysayan ng Pilipinas 1967. Personal na buhay, noong 1954, pinakasalan niya si Corazon Cory Cojuangco. Nagkaroon sila ng 5 anak, kabilang ang magiging Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Noynoy Aquino III. Pagkakabilanggo at batas militar. Pag-aresto nang ideklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar noong September 1970, si Ninoy ang unang prominenteng leader ng oposisyon na inaresto. Hukumang militar, siya ay nilitis ng isang hukuman ng militar sa mga gawa-gawang kaso ng pagpatay, panunuligsa sa pamahalaan, at ilegal na pagmamay-ari ng armas. Hunger strike. Noong 1975, nagsagawa siya ng 40 araw na hunger strike bilang protesta sa kawalang katarungan ng kanyang paglilitis. Nawalan siya ng halos 40 libra at muntik nang mamatay bago napilitang kumain. Hatol na kamatayan. Noong 1977, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad, ngunit hindi ito kailanman ipinatupad. Pagpapatapon at pagbabalik. Medikal na bakasyon, matapos dumanas ng mga atake sa puso habang nakakulong noong 1980, pinayagan siyang magtungo sa Estados Unidos para sa operasyon, sa kondisyong babalik siya at hindi magsasalita laban sa pamahalaan. Aktivismo sa ibayong dagat. Sa loob ng 3 taon sa US, patuloy siyang nanindigan at nagsalita para sa demokrasya sa Pilipinas. Desisyong umuwi, sa kabila ng mga babala sa posibleng panganib, pinili niyang bumalik noong 1983 upang tumulong sa mapayapang transisyon tungo sa demokrasya. Kanyang tanyag na sinabi, ang Pilipino ay karapat-dapat ipag-alay ang buhay. Pagpaslang at pamana. Pagpaslang noong ika-21 ng Agosto taong 1983, binaril at pinaslang si Ninoy sa Manila International Airport pagdating niya sa Pilipinas. Bunga, lubos na yumanig sa bansa ang kanyang pagkamatay. Tinatayang 2 milyong tao ang dumalo sa kanyang libing. Mitya ng pagbabago, ang kanyang kamatayan ay itinuturing na pangunahing salik na nagpasiklab sa People Power Revolution noong 1986, na nagwakas sa rehimen ni Marcos at nagluklok sa kanyang asawa na si Corazon Aquino bilang Pangulo.